Hindi lahat ng iyong itatanim ay mamumunga. Hindi lahat ng iyong pagpapagod ay masusuklian. At hindi lahat ng iyong pagsasakripisyo ay gagantimpalaan. Isa pong masakit na katotohanan yan sa ating buhay na dapat nating tanggapin, na dapat nating yakapin. Di ba? Totoo naman, hindi po lahat ng mga nag-a-abroad ay uuwi dito sa Pilipinas na mayaman. Hindi ibig sabihin pinag-aral mo yung anak mo na makakatapos yan. Hindi lahat ng magkasintahan ay magpapakasal. Hindi rin lahat ng mga nagnenegosyo ay kikita. At hindi lahat ng mga nagpapagamot ay gagaling. Isang masakit na katotohanan na kailangan nating harapin at tanggapin na hindi lahat ng ating pagtatanim ay makakakuha tayo ng pag-aani. Kung ito ang masakit na katotohanan, ang tanong, susuko ka ba? Tingnan natin ang Diyos. Nagbigay siya ng halimbawa sa atin sa pamamagitan po ng kanyang talimhaga, ng kanyang kwento. Ang magsasaka ay ang Diyos. At kahit din ang Diyos, sa kanyang pagtatanim, merong tumubo pero hindi naman lahat namunga. Tumubo ang tinanim niya pero marami ang nasira. Meron tinanim na tuyo. Meron siyang tinanim pero kinain ng mga ibon. Meron siyang tinanim pero inapak-apakan ng mga tao. Meron siyang tinanim pero hindi namunga dahil mabato, hindi nag-ugat. Meron siyang tinanim pero pagkatubo, ito ay nasakal sa matinik na halaman. Pero tingnan niyo po, kahit na walang bunga ang tinanim ng ating Panginoon, ang mabuting balita, hindi siya tumigil sa pagtatanim. Hindi siya tumigil sa pagpapagod. Hindi siya tumigil sa pagkakayod. Bakit nagpatuloy ang Diyos kahit na walang bunga ang ginagawa niya? Kasi nauunawaan ng Diyos ang kapangyarihan ng pagtsatsaga. Alam ng Diyos na kung hindi siya titigil, matatagpuan din niya ang matabang lupa na kung saan diyan magmumula, magpapatubo ng maraming bunga. Mga kapatid, kahit na marami tayong kabiguan sa buhay, kung hindi ka susuko, makikita mo din ang matabang lupa mo na magbibigay din sa iyo ng maraming bunga ng iyong tagumpay. Kapag nabibigo ka, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Hindi ikaw ang unang tao na nabigo sa mundong ito. Bago ka nabigo, marami na ang nauna sa iyo, ang nabigo. Marami na ang nauna sa iyo, ang nagpagod. Pero hindi nagkaroon ng bungang kanilang pagpapagod. Pero tingnan mo, sino mga nagtagumpay? Sila yung mga hindi sumuko sa gitna ng kanilang kabiguan. My dear friends, find inspiration in these people who did not stop planting until they reach their success. Hindi ko po alam kung alam nyo ito. Ang sikat na si Walt Disney, ang creator po ni Mickey Mouse, nag-propose po siya 300 times para makapagpagawa po ng isang theme park, Disneyland. Pero 300 times, tinurn down po siya. Tinanggihan siya. Hindi tinanggap yung kanyang plano. Pero hindi po siya sumuko. Tingnan nyo na po ngayon, meron na pong 6 na Disneyland sa buong mundo. At pag sinabi mong Disneyland, pag nakapunta po kayo, sobrang dami po ng tao. Kung tumigil siya, siguro wala po tayong mapupuntahan na Disneyland ngayon. Si Jack Ma, ang pinakamayaman po na Chinese ngayon, 30 times tinurn down po siya. Hindi po siya tinanggap sa trabaho. Pero tingnan nyo na po, yung kulelat, yung bigo, aba ngayon, CEO ng Alibaba, limpak-limpak na pera ang pumapasok sa kumpanya niya. Hindi po siya tumigil, hindi siya sumuko. May kakilala din po ako. Ilang beses po niyang tinry na mag-abroad. Nagsayang lang po siya ng pera. Nahuli siya, pinauwi siya dito sa Pilipinas. Nagkapatong-patong po yung utang niya. Pero pagkatapos ng matagal na panahon, ilang taon, ngayon, kasama na po niya yung pamilya niya. Nandun na sila sa Canada.
Kahit naman po ang ating simbahan, nag-umpisa na bigo. Yung ating mga apostoles, ang mga disipulo ng ating Panginoon, habang sila ay nagmimisyon, binibinyagan nila mga tao nung ginawa sa kanila. Pinatay sila, pinahirapan sila. Si Santo Tomas, na pumunta po sa India, mangilan-ngilan lang po ang nakumberte niya. Pero tingnan niyo po ngayon, pumunta kayo sa India, milyon-milyon na po ang mga Katoliko doon. Baka isang dahilan, bakit din gusto mong sumuko, ay dahil ine-expect mo, hinihintay mo, naghahanap ka na lahat ng gagawin mo ay magtatagumpay. You are being unrealistic. Understand this. It is a biblical principle that not all of your effort will be rewarded. Pero huwag kang susuko. Dahil pag magpapatuloy ka, makikita mo din ang matabang lupa. At yung matabang lupa na yon ang kailangan mo para umusbong, tumubo at maging mabunga ang buhay mo. Kung wala pang bunga, move on ka. Try again and again until you succeed. Amen? Hinahamon po tayo ng Diyos. Huwag kang susuko. Kung pagod ka, huminto ka, magpahinga ka, pero pagkagising mo, sumubok ka muli. It only takes one good soil. You only need one good break. You only need one great win in your life. And all of your failures will be forgotten. Try to find your break, your good soil. Pray for it. Hope for it. And believe God is at your side helping you. Hindi mo hahanapin ang isang bagay o tao na hindi mahalaga. Mahalaga ang tao, mahal mo ang isang bagay, kaya ito ay hinahanap mo pag nawala siya. Amen? Halimbawa po, kamukha dito sa isang kwento, may birthday party. Ito pong lola, napansin po ng mga bisita, walang tigil sa kakahalo doon sa spaghetti. Gutom na po yung mga bisita, halo pa rin siya ng halo doon sa kanyang spaghetti. Kaya nilapitan na po itong si Lola. Tinanong, Lola, hindi pa po ba tapos siyang niluluto niyong spaghetti? Kanina po kayo halo ng halo dyan sa inyong spaghetti ha? Sumagot daw po si Lola, sabi niya, ito ba? Ang problema, nahulog ko yung pustiso ko dito sa spaghetti, sabi niya. Kaya hinahanap ko kanina pa, sabi niya. Pag nakagat niyo, balik niyo na lang sa akin ha, sabi niya. Hinahanap ang pustiso ni Lola. Bakit? Kasi mahalaga. Hindi siya makakakain ng mabuti kung wala ang pustiso niya. Amen? Bakit hinahanap mo ang susi ng iyong sasakyan o susi ng iyong bahay? Dahil mahalaga ito, hindi mo magagamit ang iyong kotse o hindi ka makakapasok sa iyong bahay. Amen? Pag hindi mo na hinahanap ang iyong asawa, anong ibig sabihin? Hindi na siya mahalaga sa iyo. Amen? Pag hindi na hinahanap ng iyong katawan, ang pagdarasal, ang pagsisimba, anong ibig sabihin? Hindi na mahalaga ang Diyos sa iyo. Amen? Ang hinahanap lang natin ay yung mahalaga at mahal natin. Pero, tandaan niyo po ito. Hindi lahat ng mga nawawala, pantay-pantay. Magkakaiba ang mga nawawala. At narinig po natin dito sa ating ebanghelyo, 3 larawan ang ginamit ni Jesus tungkol sa mga nawawala. And it describes 3 kinds of persons who are lost in life. Ano po ang mga larawan na ito? Una, ang nawawalang barya. Pangalawa, ang nawawalang tupa. At pangatlo, ang nagwalang anak. Ano po ang ibig sabihin nitong 3 larawan na ito? Who are these 3 persons in life who are lost? Una, ang nawawalang barya. Sila yung mga tao na hindi nila alam sila'y nawawala at hindi naman nila sinasadya na sila'y mawala. Sino po yung mga yan? Madalas yung mga bata, hindi po ba? Hindi alam ng bata na siya'y nawawala. At pag nawala siya, sinasadya ba niya na mawala siya? Hindi. Ako po ay naaalarma kasi nagpapakonfess na po ako sa mga bata for their first communion. Pinapasulat po namin yung kanilang mga kasalanan para mabilis yung kanilang pagkukumpisan. Pero, napansin, pag binabasa po nila yung kanilang kasalanan, utal-utal sila.
Hindi nila mabasa yung kanilang sinulat. And it is very alarming, sinabi ko po sa mga teacher. Bakit? Kasi ang tatanda na po ng mga bata. Grade 6 na po sila. Pero hindi pa rin sila marunong magbasa. Anong sabi ng mga teacher? Father, kasi 2 years po na hinto ang mga batang yan. Kahit na nagmo-module sila, wala naman nakatutok, gumagabay talaga sa pagturo sa kanilang pagbabasa. They are lost. They are confused. Kasalanan po ba nila? Hindi. Kapag ang tao hindi naman talaga tinuruan, hindi niya alam, wala siyang consciousness, talagang mawawala yan. Kamukha po ng barya, wala naman sariling isip yan. Hindi po ba? Kamukha din sa mga ibang Katoliko, hindi mo sila masisisi bakit hindi sila nagsisimba. Nabinyagan sila pero hindi sila nakatekize. Hindi sila naturuan. Tanungin mo nga yung mga iba dyan, hindi man nila alam na kasalanan ang hindi pagsisimba paglinggo. Merong ibang tao para sa kanilang pagsisimba lang kailan? Pag birthday nila, o kaya naman pag Pasko, o kaya naman pag New Year, pasalamat ka nga. Kung yan magsisimba, kung merong kasal, kung merong patay. Pero hindi mo sila masisisi kasi walang nagturo sa kanila. Meron nga mga iba, hindi man nila alam ang 10 Commandments Kaya hindi mo masisisi ang ibang tao para sa kanila. Ang pagsisinungaling, hindi naman para sa kanila kasalanan yun. Di po ba? Sila yung mga taong barya. Hindi nila alam na sila'y nawawala. At para sa kanila, hindi naman nila sinasadya na sila ay nawawala sa buhay. Amen? The second kind of person who is lost is like a lost sheep, ang nawawalang tupa. Sino ang mga taong ito? Sila yung mga tao, alam nila, nawawala sila, pero hindi rin nila sinasadya. Ang tupa, may isip na yan. Pero minsan, may dahilan bakit nawawala siya. At ito po yung tandaan niyo. Pag ang isang hayop biglang lumayo sa kanyang pamilya, at ito ay naligaw, nalito, at nawala, anong ibig sabihin? May sakit ang hayop na yon. May problema siya. A sheep who is lost is a sheep who is sick. Tandaan niyo po yun. At ganyan din po sa ating mga tao. Bakit ang taong yan nawawala, nalilito sa buhay? Alam niya may masama siyang ginagawa pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. It is because that person has a certain problem. Or maybe that person is sick, malungkot, o may pinagdadaanan. Halimbawa na lang po, tingnan niyo po yung mga nakakapagnakaw. Pag sila'y nadakip, pag sila'y nahuli, tatanungin mo, bakit nagnakaw ka? Anong sasabihin nila? Kasi po gipit. Wala po akong pera. Nangangailangan kami. Alam naman niya masama yung kanyang ginagawa. Pero dahil may problema sa kahirapan, kaya nakakagawa siya ng kasalanan. Amen? Ganyan din po yung mga iba na lalaki na nangangaliwa, mga OFW, malayo sa pamilya nila. This may be because they are homesick. Masisisi mo ba sila? Nakakulong sa barko, parang isang kulungan, nadidepress, nalulungkot, walang makausap, may nakilala. Pagtatanungin ng misis, bakit nagawa mo? Hindi mo kasi maintindihan kung ano yung aking nararamdaman na mag-isa. Kaya nagkasala, merong problema. May masamang nararamdaman, malungkot, nadidepress. Ganyan din po sa mga may sakit. Di po ba? Pag meron kang inaalagaan na may sakit, very moody, nabubugnot. Kung ano yung madampot, hinahagis. Kung ano minsan yung sinasabi, hindi mapigilan, nakakapagmura, tumataas ang boses. Nasasaktan ka niya, sinasadya ba niya? Hindi. Alam niya na nasasaktan ka niya? Oo. Pero hindi naman niya mapigilan ang kanyang sarili kasi sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Yun po yung pangalawang klase ng tao. Mga nawawalang tupa. Alam nila, they have their consciousness, they are aware, and yet they cannot help themselves. Why? Kasi may problema. Kasi may sakit. Yung pangatlong klaseng taong nawawala, sila yung mga prodigal son. Sila yung mga nagwawala, nawawalang mga anak. Sino po yung mga taong yan? Yan yung mga taong alam nila, nawawala sila, at sinasadya nilang mawala. Ano yun? Ang tawag doon ay kasalanan. Buhay ng pagkakasala. Because remember, sinning is, you know it is bad, and still you do it. Alam mo na masama, pero ginagawa mo pa rin. At meron talagang mga taong ganyan.
Bakit yung naninira sa iyo? Alam naman niya na masama paninira, pero patuloy pa rin siya sa paninira. Alam mo naman na masama, nagtatanim ng sama ng loob, but you keep on doing it. Di po ba? Alam mo naman na masama, na nagagalit, nagmumura, nakakasakit sa iba, sa misis mo. Alam mo naman na masama na makipaghiwalay, pero ginagawa mo pa rin. Ayaw mo na yung asawa mo, maghihiwalay na kami. Saan nanggagaling yun? Nanggagaling sa masama. Alam at intentional, pinili, kamukha ng ating narinig. Alam na masama, kinuha yung mana, nilustay, nagwalwal, pinili niya yun Yun yung kanyang pagkawala. At alam niyo po, the first two, yung pong the lost coin and the lost sheep, mahahanap mo yung mga yan kasi nga hindi naman nila sinasadya na mawala. Ang mahirap, yung pangatlo. Pag sinasadya na niya na mawala, kahit na mahanap mo yan, hindi yan mananatili. Hindi po ba? Kasi nga ayaw niyang umuwi Anong kailangan mong gawin pag ganyan na? Simple lang po. Pagdasal mo ang taong pinili niyang mawala at alam niyang siya'y nawawala. At hintayin mo ang kanyang pagbalik. Kamukha nitong ama. Hindi naman niya hinanap yung anak niya. Nanatili siya sa bahay, nirespeto niya, yan yung kanyang gusto, pero nung umuwi na, agad-agad niyakap, tinanggap. Ang hirap po niyan. Naranasan ko na rin po yan. Meron po silang nilapit sa akin, pinapatulong. Nung nagumpisa kami, tinatanong ko pa lang po itong taong ito na pinapa-counseling nila. Napansin ko, iba na yung itsura. Nakakunot yung kilay, mukhang aburido. Tinatanong ko siya, kumusta na po kayo? Okay lang. Sabi po sa akin, no? May problema po ba kayo? Hindi ko alam sa'yo. Sabi po niya sa akin, meron po ba kayong gustong i-open up sa akin? Bakit ako mag-open up sa'yo? Hindi naman kita kakilala. Sabi po niya, bakit po nandito kayo? Sabi ko po, dito sa tao. Pinilit lang ako ng nanay ko, sabi niya. Sabi ko, hindi pwede ito. Kaya tinawag ko si nanay, sabi ko, Nay, kung ayaw ng inyong anak na tulungan ko siya, hindi po natin siya matutulungan. Pero kung ang tao gusto niyang magpatulong, dun pa lang ang umpisa na pwede natin siyang tulungan. Father, kasi gusto ko po maayos na. Ganyan po talaga, Nay. Ang tunay na nagmamahal, oo alam ko, gusto mo siyang ibalik sa mabuti. Pero ang tunay na nagmamahal, marunong din maghintay para sa pagbalik ng kanyang minamahal. Amen? Tanong niyo po sa inyong sarili, sino ba ako dito sa tatlo? Saan ba ako dito sa tatlo? Ako ba yung nawawalang barya? Baka hindi ko alam ako'y nawawala at hindi ko naman sinasadya na mawala sa buhay. Ako ba ang nawawalang tupa? Alam ko na nawawala ako, pero hindi ko mapigilan ang aking sarili na ako'y mawala. O baka naman ako yung prodigal son. Baka naman may kakilala ka din na pasaway, na nagwawala. Sangka sa tatlong ito. Ang mabuting balita, ito po. Ang Diyos hindi titigil sa paghahanap sa mga nawawala. At yung mga pinipili na mawala sa buhay, ang Diyos hindi nagsasawa na maghintay sa kanilang pagbalik. Sana din ikaw, makamukha mo ang Diyos. Sana matuto ka din na pag nawala na hindi naman nila sinasadya, hanapin mo din. Pero pag ayaw magpahanap, humingi tayo ng grasya sa Diyos na maghintay. At pag sila'y handa nang bumalik, tumakbo din tayo kamukha ng Ama. Yakapin sila, mahalin sila, at patawarin sila.